Ka-Express, sa gitna ng rehabilitasyon ni Kai sa kanyang injury, muli na namang naging usap-usapan siya. Matapos kumalat ang mga balita na tila nananagasa na raw ito sa kanilang ensayo. Ayon sa ilang ulat sa mga private workouts at training sessions ni Kai, nagpakita umano siya ng kakaibang lakas, parang isang bulldozer na dumiretso at hindi mapigilan. Wala mang kumakalat na official video bilang ebidensya. Sapat na raw ang mga testimonya mula sa kanyang mga nakasama sa ensayo upang magsilbing indikasyon na malayo na ang inabot ng kanyang physical condition. Mula raw sa simpleng pagti-training araw-araw, pinapaigting pa ang programa ni Kai. Ang mga workouts ay hindi lamang nakatutok sa pagpapalakas ng kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang agility at stamina, dalawang aspeto na madalas ikunasyon nung nagsisimula pa lang siya sa professional basketball. Ngayon, sinasabing 3 beses na mas malakas at mas malaki na ang kanyang pangangatawan kumpara noong huli siyang nakita sa laro. Kung totoo man ito, malaking pagbabago ito para sa isang 7'3" center na dati ay madalas punahin sa kakulangan ng kanyang physicality. At dahil dito, lumalakas na rin ang usap-usapan sa Japan B-League. Balitang nakarating na sa mga kupunan at mga fans doon ang posibilidad ng kanyang pagbabalik ngayong October at may mga nagsasabi na may halong kaba at paghahanda na agad sa mga posibleng magiging kalaban niya. Well, hindi may kakaila na ang kombinasyon ng kanyang taas, basketball IQ at ngayon ang bagong lakas ng kanyang katawan ay magbibigay sa kanya ng malaking edge laban sa iba pang import at local stars ng liga. Well, kung totoosin, malaking bagay para sa karera ni Kai ang ganitong transformation. Hindi lamang ito simpleng pagbabalik mula sa injury, ito'y maaring maging simula ng kanyang pinakamalakas na version bilang professional player. At kung totoo ngang kinatatakutan na siya sa Japan B-League, makikita natin sa October kung gaano katotoo ang mga ulat na ito. At ang tanong ngayon ka-Express, handa na ba ang liga at ang mga kalaban niya sa inaasahang pagbabalik ng isang Kai na mas malakas, mas matatag at parang bulldozer na hindi mapipigilan? Matapos ang ilang buwan ng pagpahinga at rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, unti-unting bumabalik sa eksena si Kai. At ngayon, mas lalong nagiging matunog ang pangalan niya matapos kumalat ang balitang ibang klaseng transformation na ang nangyayari sa kanya. Ayon sa mga reports sa mga private trainings na ginagawa niya araw-araw, nag-uumapaw na raw ang lakas at physicality ng ating 7'3" center at may mga nagsasabing nananagasa ito na parang bulldozer sa ensayo. Bagamat walang official video na naglalabas ng kanyang full workouts, marami sa mga nakakakita ng personal ang nagsasabing malaki na ang in-improve ng katawan ni Kai. May ilan pang nagsabi na halos triple na raw ang lakas at kanyang laki kumpara nung huli siyang naglaro bago ang kanyang injury. Kung ikukumpara sa dati, mas defined na raw ang kanyang upper body, mas explosive ang galaw at mas mabilis ang recovery mula sa matinding drills. Para sa isang big man na matagal nang pinupuna dahil sa pagiging payat at madaling matabig, malaking bagay ito para mapalakas ang kanyang laro at kanyang reputasyon. Hindi rin biro ang regimen na sinusunod ngayon ni Kai. Araw-araw ay pinapatindi ang kanyang training sessions mula sa weightlifting, cardio, agility drills hanggang sa on-court skills development. Ang layunin nito gawing mas explosive at mas dominant ang kanyang pagbabalik. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming fans at basketball insiders ang nagsasabing hindi na lamang basta pagbabalik ang gagawin niya, kundi isang pagbabagong anyo tungo sa mas matured at mas malakas na Kai. At dahil dito, hindi nakapagtataka na maging usap-usapan din siya sa Japan B-League kung saan siya nakatakdang bumalik ngayong October. Balitang nakarating na raw sa ilang kupunan at coaches ang tungkol sa kanyang physical transformation at nagsisimula na siyang maghanda kung sakaling ang maging mas dominanteng version ni Kai. Para sa Japan basketball community, malaking banta ito dahil bukod sa kanyang taas, ngayon ay dala pa niya ang mas matinding lakas na maaring magbigay ng problema sa mga kalaban. Sa kasalukuyan, maraming observers ang nagbabanggit na posibleng ito na ang pagkakataon para kay Kai na tuluyang magpatunay na kaya niyang maging pangunahing big man sa Asia at posibleng maipwesto rin ang kanyang pangalan sa radar ng mga NBA scouts. Well, hindi may kakaila na kapag nagsama ang kanyang height, basketball IQ at newfound strength, magiging iba ang usapan. Kaya't sa nalalapit na kanyang pagbabalik sa court, ang tanong ay, makikita ba natin ang pinakamalakas na version ng Kai Sotto? Isang bulldozer na hindi mapipigilan? Habang papalapit na ang October at ang napipintong pagbabalik ni Kai sa Japan B-League, mas lalong nagiging intensive ang usapan tungkol sa kanyang bagong anyo.
Hindi lang ito simpleng anticipation lamang mula sa mga fans. Kahit mismo ang mga insider sa Japan basketball scene ay nagsisimula ng maghanda sa posibilidad ng isang mas malakas at mas dominanteng Kai. Sa mga sports forum at sports programs at kahit sa mga lokal na balita, madalas na nababanggit ang pangalan ni Kai na para bang isang paparating na bagyo na kailangang paghandaan. Kung babalikan natin ang nakaraan, kahit nung una niyang pagpasok sa Japan B-League ay malinaw na malaki ang epekto ng kanyang presence sa crowd at sa liga, pero may ilang nagsabi na hindi pa niya naipakita ang kanyang full potential, lalo na dahil sa mga limited minutes, adjustments sa laro, at injuries na nakaapekto sa kanyang consistency. At ngayon, sa usap-usapang, mas malakas at mas explosive na si Kai, tila may bagong chapter na magbubukas para sa kanyang karera. Ang mga Japanese teams na dati ay umasa lamang sa speed at spacing laban sa kanya, ay maaring mapilitang baguhin ang kanilang defensive schemes upang mas ma-handle ang kanyang physicality. At hindi rin may tatanggi ang excitement ng mga Pinoy fans na nakatutok sa Japan B-League. Sa social media, marami ang nagsasabing, oras na para ipakita ni Kai na kaya niyang maging tunay na dominanteng import, hindi lamang dahil sa kanyang taas kundi dahil sa kombinasyon ng kanyang skill at bagong katawan. May ilan pang ang nagsasabi na kung totoo ang mga reports na parang bulldozer na siya sa ensayo, maaaring makita raw natin ang isang Shaq-like version ni Kai, isang sentrong kayang dumurog ng depensa gamit ang kanyang lakas at presensya sa ilalim. Well, sa kabilang banda, merong skeptics na nananatiling maingat. Para sa kanila, hindi sapat ang usap-usapan at training reports. Ang tunay na sukatan ay kung paano siya mag-perform sa actual game. Well, totoo na malaki na ang na-improve ng kanyang katawan, pero ibang usapan na ang actual competition kung saan makakaharap niya ang mga veteranong big men ng Japan B-League. Ang hamon, mapanatili ba ni Kai ang kanyang explosiveness sa buong season? At higit sa lahat, mailalabas ba niya ang kanyang bagong lakas sa mga crucial moments kung saan kailangan ng kanyang kupunan? Well, gayunpaman, hindi may tatanggi ang epekto ng narrative na ito. Sa puntong ito, nagiging psychological factor na rin ang usap-usapan. Kapag alam ng mga kalaban na mas malakas na si Kai, nagkakaroon ng natural na adjustment sa kanilang mindset bago pa man magsimula ang laro. Ito mismo ang magbibigay ng edge kay Kai. Ang takot at respeto na dala ng kanyang presensya. At kapag magsimula na ang season, doon tuluyang masusubok kung kaya niyang gawing realidad ang lahat ng hype na nabuo ngayong off-season. At kung magpapatuloy ang kanyang improvement, pwede siyang maging susi sa matagal ng pangarap na makapasok muli ang Pilipinas sa tuktok ng Asia Cup at World Cup qualifiers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.